Magandang gabi sa inyong lahat at isang pagbati na nais naming ipagkaloob sa inyo ngayong gabi. At ang aking pangako nung nagdaang gabi at kagabi ating tinatalakay ang patungkol sa kasalanan, kung saan nagmula, sinong unang nagkakasala at paano nangyayari na nagkakasala ang tao. Ito yung ating napag-aralan sa nagdaang gabi. Ngayon ating pag-aralan naman ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Ito yung napakagandang paksa na dapat nating maintindihan, dapat maunawaan. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan ngayong gabi, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. At nais ko kayong ipanalangin. Dakila naming Diyos, kami natutuwa, Ama, na naranasan namin muli ang panibagong araw sa aming buhay. At nais sa mga oras pong ito, nais naming mapaglingkuran ang mga kaibigan namin sa kanilang mga tahanan. Marami po ngayong gabi ay nanonood o ngayong araw sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng kanilang telebisyon. Pagpapalain ninyo, Ama, ang ministeryong ito. Nawa sa kanilang pakikinig sa aming talakayan ngayon, kanilang maunawaan ang inyong inaalok na kaligtasan, ang inyong magandang plano para sa lahat na ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pangangasiwa sa lahat naming mga kaibigan, lahat naming kakilala na manunood sa talakayan ngayong araw. At aming hinihiling ang inyong pagpapalain din ang aming mga bahagi ngayong gabi, na sa aming pagsasalita, gagamitin ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan upang maranasan namin, madama ang inyong mga mensahe na inyong binabahagi para sa amin, na kami makaranas ng inyong kaligtasan. Maraming salamat, Ama, sa inyong pagpapala na aming natatanggap. Ito po'y aming hinihiling, pinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, dito po tayo sa ating talakayan. Ang topic natin ngayong gabi, ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Pag ating babasahin ang sulat ni Propeta Isaias. Propeta Isaias, mayroon po siyang sulat. Ano ba ang mga dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Bakit ba ang tao nangangailangan ng kaligtasan? Sa sulat ni Propeta Isaias, sa mga aklat ng Isaiah 59 verse 2, ito yung kanyang sulat, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Dalawang bagay lang po ang nakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon, at sabi ni Propeta Isaias, ang inyong mga kasamaan nagpahiwalay sa inyo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan, ang ating mga kasalanan, ito yung nagkubli sa kanyang mukha upang siya'y huwag nang makinig. Dalawang bagay lang po ang nagpapahiwalay sa atin. Baka magtanong, anong pagkakaiba, Brother John, sa kasamaan at kasalanan, sapagkat ito lang po ang nagpapahiwalay sa atin. Pero halos magkapariho ang dalawang bagay na dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos. Una, yung kasamaan. Ano ba itong kasamaan? Ang kasamaan, ito po yung level ng kasalanan na ating nagagawa. Kung gaano karami ang kasamaan na ating ginagawa, yun po'y tinatawag, kasalanan na ating ginagawa, yun po'y kasamaan. Ano po yung kasalanan? Pag ating napag-aralan, nung nagdaan nating topic na ang kasalanan, ito po'y paglabag sa kautusan ng Diyos. Nung ating nababasa sa 1 John 3:4, nasabi doon, sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At itong dalawang bagay na ito yung nagpahiwalay sa ating Diyos kung bakit tayo ay nagkakasala, bakit tayo ay nagiging masama, at itong mga bagay na ito, siya yung nagpahiwalay. Mayroong sulat si Frank Braden, ito yung kanyang sulat. No? Sabi niya dito, when Adam and Eve sin, they created a gap of separation between man and God. The sin of succeeding generation have widened that gap and deepened that gap. Sabi ni Frank Braden, nang si Adan at si Eva ay nagkakasala, gumagawa sila ng bangin. At ang bangin na ito na nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos sa nagdaan na maraming henerasyon, no? Ang bangin na ginagawa ng tao,
He widened and deepened that gap. Nagiging palalim ito ng palalim at palawak ng palawak na ang tao na hiwalay sa kanyang manlalalang. Kaya pag titingnan ninyo itong ating screen, ito po ang kalagayan natin ngayon. Ang nagpahiwalay sa pagitan ng Diyos at sa tao, walang iba po ang ating mga kasalanan. At ito po yung dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa ating manlalalang. Alam niyo, nung nagkakasala ang tao, napakalaki ang kaparusa sa kasalanan sapagkat kamatayan lamang ang kabayaran nito. At hindi kayang bayaran ng tao ang kanyang pagkakautang. No? At ano nang nagkakasala ang tao? Ano na ba ang kanyang kalagayan? No, ito yung kapag titingnan natin kung ano ang kalagayan ng tao, ito po yung tunay niyang kalagayan. Kung mayroon po kayong mga Biblia, atin po itong babasahin sa aklat ng mga Roma 3, chapter 3, 10 to 12. Pag titingnan natin ang kalagayan ng tao, ito na po yung tunay niyang kalagayan. No, sa Roma 3:10, ito po ating basahin. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Nung nagkakasala ang tao, wala nang matuwid kahit isa. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat nagsisilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Mayroong mga iilang mga bagay na ating pag-aralan sa ating nung nagkakasala sila, anong nangyayari sa kanila? Wala nang matuwid. Mula sa kapanahunan ni Adan hanggang sa ating kapanahunan, wala nang natitira sa harapan ng Diyos na matuwid at wala na kahit isa. At wala nang nakatalastas. At ito yung isa niyang kalagayan, no? Ang isang taong makasalanan, hindi na niya hinahanap ang Diyos. No? Ito yung nakakalungkot. At silang lahat nagsisilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Alam niyo yung value ng paglalang ng Diyos sa tao, ito'y nawala na sa kanya. Yung layunin o plano ng Diyos sa kanyang paglalang, ito ay nawala ng halaga. At wala nang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa 16 to 18, ito yung sabi, kagibaan at kahirapan ay nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi na nila nakikilala, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Mapapansin ninyo, anong dahilan kung bakit tayo mayroong kahirapan? Kagibaan. Isa lang ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Hindi po totoo na dahilan sa ating mga pangulo ng bansa na naglilingkod na ang ating Pilipinas naghihirap. Ang ating buong mundo nakakaranas ng paghihirap. Pero isa lang, pagbabasahin ninyo ang dahilan kung bakit naranasan ito ng tao, isa lang po. No? Dahil tayo'y nakatira sa planetang ito na kung saan mayroong kasalanan. Kaya nga nakasulat sa 16, kagibaan, kahirapan nasa kanilang mga daan. Ito'y naranasan na ng tao. At ang daan ng kapayapaan, hindi na nila nakikilala. Nang pinag-aralan ko po sa Biblia kung ano itong daan ng kapayapaan, ito po'y kautusan ng Diyos na dapat nating lakaran. Dapat nating tuparin. At kung tutuparin ng tao yan, ang kautusan ng Diyos, ang tao magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Pero ito pa yun, walang pagkatakot sa harap ng kanilang mga mata. Ito po yung tunay na kalagayan ng tao na ang lahat ay nagkakasala. Saan nagkakasala ang tao? Doon sa kautusan ng Diyos. Ito po yung nagiging kalagayan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kapag ating babasahin ng Biblia, isa lang po ang kabayaran ng kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. No? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero ngayong gabi ating pag-aralan, bagamat mayroong ang kabayaran niya ay kamatayan, but besides, mayroong good news na napapaloob sa talata. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. At ngayong gabi ating pag-aralan, paano ba ang tao magkakaroon ng kaligtasan? Paano ba ang tao magkakaroon ng pag-asa sa kabila na ang kanyang kalagayan ay isang makasalanan? Sa kabila ng kanyang kalagayan, mayroong parusa sa harap ng Panginoon sapagkat siya ay nagkakasala.
Sapagkat ngayong gabi ating tatalakayin ngayong gabi ang kaloob na walang bayad ng Diyos na ito yung nag-alok sa atin sa buhay na walang hanggan. Ating babalikan tanaw ang tao doon sa Garden of Eden nung siya ay nagkakasala. Alam niyo nung nagkakasala ang tao sa Garden of Eden, ang tao nagplano sa kaligtasan. Ano ang plano ng tao sa kaligtasan? Ito po'y sa pamamagitan ng gawa. Anong karanasan ng tao nung sila ay nagkakasala nung kinain nila yung prutas? Kapag babasahin natin yung Genesis 3, versikulo 7, anong hakbang na ginawa nila ni Adan at ni Eva? Ito yung talata, at parihong nabuksan ang kanilang mga mata. At nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang pantakip. Ito yung paraan na ginawa ng tao. Anong paraan ang ginawa ng tao nang kinain nila yung prutas na pinagbabawal, yung kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Nang kinain nila yon, yung damit nila na kaluwalhatian ng Diyos na alis yun sa kanilang katawan, at nakita nila ang kanilang sarili na sila'y hubad, gumawa sila ng paraan sa araw na yon. Ito yung isang larawan na kapag ang tao mahiwalay sa Diyos, gumagawa siya ng paraan para siya maligtas. At ito yung ginagawa ng karamihan mga relihiyon ngayon. No? Pero ang ating pag-aralan ngayon, hindi yung paraan ng tao, kundi yung paraan ng Diyos. No, ano naman ang ginawa ng... Kaya nga, pag titingnan natin ang mga tao ngayon, maraming mga man-made religion, mga human theory of religion, mayroon silang mga kaparaanan, paano nila iligtas ang kanilang sarili sa harapan ng kanilang Diyos. Kaya nga, ito yung kalagayan ng tao nung siya ay nagkakasala. Gumawa po siya ng paraan. No? Hindi niya pinabayaan na makita ng Diyos ang kanyang kahubaran, kundi gusto niyang takpan ang kanyang pagkakasala. Gusto niyang magkakaroon ng kanyang kaligtasan, no? Ang kanyang sarili. Pero may magagawa ba ang tao na iligtas ang kanyang sarili? Ito po yung tanong ngayong gabi. No? Now, kaya ba ng tao iligtas ang kanyang sarili nung siya ay nahiwalay? Pero pag ating babasahin po itong Jeremiah 13:23, ito po yung nakasulat, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, makakagawa ba naman kayo ng mabuti na bihasa ng gumagawa ng masama? No? Napapansin ninyo, anong nilalarawan ng talatang ito? Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat. Ano ba itong Ethiopia? Ito po yung mga tao na ang kanilang mga balat ay itim. Mga negro, kung ating sasabihin sa direktahan na pagkasabi. Pero kaya ba nang baguhin ang negro ang kanyang balat? No. Kaya ba nang baguhin ng leopardo ang kanyang batik? Alam niyo sa totoo lang, walang makapagbabago niyan. Kahit pagsikapan nila na mababago ang kanilang kulay. Pero ito din yung sabi ng Diyos, kung magkagayoy, makakagawa ba kayo ng mabuti na bihasa ng gumagawa ng masama? Napakatindi ang kalagayan ng tao nung siya ay nagkakasala, at ito'y nakikita ng Diyos sapagkat hindi na kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili. At alam ninyo, nakikita ng Diyos na kung hindi siya tutulungan ng Diyos may ligtas ang tao, ay walang kapaaranan na ang tao maligtas. Kaya nga pagtitingnan natin, man, anong kanyang kalagayan? Helpless to change himself. No, pagbabasahin natin sa altala ni Propeta Isaias, ito po yung kanyang sulat. Ang ating katuwiran, katulad lang ito ng maruming basahan. Ano man ang gagawin natin na matuwid, katuwiran para tayo'y tangkapin ng Diyos, pagtitingnan ito ng Diyos, ang paraan ng tao, ito po'y maruming basahan. Atin pong babasahin yung talata, Isaiah 64:6. Ito po yung nakasulat, sapagkat kaming lahat ay parang naging marumi, at lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, tinatangay kami ng kasamaan na parang hangin. Anong sabi niya? Tinatangay ang tao sa kanyang kasamaan na parang hangin. At anuman ang gagawin niya, katuwiran, ito po'y parang naging marumi, katulad ng isang basahan. Kaya nga, kaya bang iligtas ng tao ang kanyang sarili nung siya nahiwalay sa Diyos? Nung siya nagkakasala, kaya ba niyang linisin sa sarili niyang paraan? Hindi po.
Katulad sa Garden of Eden, nang nakita niyang hubad, nagtahi sila ng dahon. Pero ba ito ba'y katangkap sa harapan ng Panginoon? Yung damit nilang dahon na kanilang ginagamit. O pag ating babasahin ang Biblia, pinapalitan po yun ng Panginoon. Ano ang tunay niyang kalagayan? No? Kapag ating titingnan ng ating screen, ito po yung tunay niyang kalagayan. Man is hopeless to save himself. Ang tao ay walang pag-asa na iligtas ang kanyang sarili. At ito po'y nakita ng ating Diyos. Nung nagkakasala siya, ay alipin na siya ng kasalanan, wala ng katuwiran sa kanyang likas. At ito yung nais ng Diyos na siya po'y tulungan ng Diyos paano maligtas ang tao. At ito po yung napapaloob ang ating pag-aaral ngayong gabi. No? Ang plano ng Diyos sa kaligtasan, paano niya iligtas ang tao. No? Since He is the gracious God, He provide the payment for penalty. Ito ang bahagi ng Diyos sa kaligtasan sa tao. No? Sapagkat siya ay Diyos na mahabagin, isa sa pundasyon ng kanyang kaharian, siya po'y mahabagin at mapagkaloob ng Diyos. Gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng mga paraan kung paano niya ililigtas ang tao. Ating pag-aralan ngayong gabi. Ang tao nagplano para kung paano siya maligtas, ang Diyos din nagplano kung paano niya iligtas ang tao. No? Ano ba ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. No? Ang nakikita natin kanina, nung nagkakasala ang tao, nagpaplano sila sa pamamagitan ng gawa. Pero nang nakikita ng Diyos na ang gawa ng tao, katuwiran ng tao, ito'y basahan, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang pagkakautang, hindi niya kayang bayaran. Ang Diyos ang nagpaplano kung paano niya iligtas ang tao. At ang plano ng Diyos, ito'y hindi sa pamamagitan ng gawa, kung hindi ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ano ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao? Atin po itong mababasa sa Genesis 3, talatang 21. Kung ating babasahin ang 21, ito po yung nakasabi, ito'y sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. No, sa 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuutang balat at sila'y tinamtan. Nakikita ninyo yung larawan. Nung nagkakasala sila ni Adan at si Eva, sila po'y pinalayas doon sa Garden of Eden. Ang dati nilang tahanan na carpeted, maraming mga halaman, maraming mga prutas na hindi na sila kailangang magtatrabaho, napakaganda, pero sila po'y pinalayas ng Panginoon sa araw na yon. Pero bago sila pinalayas, ang ginawa nila nung sa araw na sila nagkakasala, sila'y nagtahi ng kasuutan, no, ng dahon ng igos. Ito po'y hinubad ng Diyos. At gumawa ang Diyos ng isang kasuutang balat. At ang Diyos mismo ang nagdamit sa kanila. Ito po'y isang larawan na ang tao iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paraan, at ang Diyos mismo magdadamit sa kanila ng kaligtasan. No? Ito po'y isang larawan na ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa kaligtasan ng tao. Ating nakikita kanina ang larawan kanina ang tao na hiwalay sa Diyos. No? Nang nagkakasala ang tao, nagkakaroon po ng bangin. Ang tao hindi na pwedeng makalapit sa Diyos. Ang Diyos hindi na rin makalapit sa tao dahilan sa bangin. Pero ang Diyos, siya po ang gumagawa ng paraan paano makakatawid ang tao sa kanyang Diyos sa pamamagitan sa paparaan ng Diyos. At ito po'y hindi sa paraan ng tao. Ano ang paraan niya? Gumawa po ang Diyos ng paraan, at ito po'y paraan niya na bayaran niya ang pagkakautang ng tao sa pamamagitan sa dugo ng kanyang anak. At ang paraan ng Diyos, ito po'y tinatawag sa Biblia na biyaya. No? Kaya nga ang kaligtasan, ito po'y ang paraan ng Diyos, ito po'y biyaya, ito po'y regalo ng Diyos, bigay ng Diyos sa taong di karapat-dapat. No? Ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan, ang plano ng Diyos, ay ang kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng biyaya. No? Ano itong biyaya?
Ano ang napapaloob sa plano ng Diyos sa kaligtasan para sa tao? Pagbabasahin natin itong Efeso 2:8, ito po yung nakasulat sa talata, no? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ano daw ang kaligtasan? No? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. Ang kaligtasan ay biyaya ito ng Diyos. Ating napag-aralan kanina ang biyaya, ito po'y regalo ng Diyos, bigay ng Diyos sa taong di karapat-dapat. At ito po ang kaligtasan na binibigay ng Diyos sa makasalanan. Ito'y katulad ng regalo na kanyang inaabot. No? Sa biyaya kayo nangaligtas. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung mayroong regalo ang Diyos sa kaligtasan, tanggapin po ito ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung katulad nito, nakikita ninyo itong regalo, inaabot. Galing sa nagbibigay, iniabot doon sa tatanggap. Pero itong regalo ng Diyos sa kaligtasan, tanggapin po ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Mamaya ating pag-aralan, ano bang mga requirements ng Diyos, paano tanggapin ang kanyang biyaya. Sa versikulo 9, ito po yung nakasulat sa versikulo 9, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmamalaki. Ang kaligtasan, hindi po ito sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay hindi magmamalaki. No, kaya nga, ang kaligtasan, ano? Ito po'y biyaya. Tandaan natin. Kaya nga, nang nagkakasala ang tao doon sa Garden of Eden, anong paraan na ginagawa ng Diyos? Gumagawa siya ng paraan na ang magbabayad sa kasalanan ay hindi tao, kundi sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. At dito po napapaloob ang turo ng Diyos na may kinalaman sa ceremonial law. Napapansin ba ninyo? Nung nagkakasala sila ni Adan at si Eva, no, dapat sa araw na yun ang mag-asawa ang parusahan. Sa araw na yun si Adan at si Eva dapat mamatay doon sa Garden ng Eden. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, hindi po si Adan at si Eva ang namatay, kundi ang tupa na inosente, siya po ang namatay doon sa Garden of Eden. At yung balat ng tupa, siya po'y ginagawa ng pantakip ng Diyos, ginagawang kasuutang balat sa mag-asawang si Adan at si Eva. At mula noon, nang sila'y pinalayas doon sa Garden of Eden, inuutos na ng Diyos na walang ibang paraan ang kapatawaran ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng hayop na nagiging kahalili nila. No, napapansin ninyo sa Old Testament time, makikita ninyo yung larawan na kapag mayroong taong magkakasala, magdala siya ng tupa doon sa santuaryo ng Diyos at ikukumpisal po niya ang kanyang kasalanan doon sa Diyos at ipapatong niya ang kamay. Isa pong indikasyon na lahat ng kasalanan ng tao, malilipat po ang kanilang kasalanan doon sa tupa na kanyang papatayin at ang dugo ay ito po yung kabayaran sa kanilang kasalanan. Sapagkat ito po ang plano ng Diyos, paano niya lilinisan ang kasalanan ng tao. At ito po'y tinatawag sa Biblia na kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Sapagkat ang magbabayad sa ating kasalanan, hindi po tayo, kundi sa inosenteng kahalili. Ito po'y sa pamamagitan ng kamatayan sa inosenteng kahalili. Kaya nga sa Old Testament time, pag titingnan natin yon, bago ang kamatayan ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo, ang lahat ng mga makasalanan, magdala sila ng tupa sa santuaryo ng Diyos at doon po nila ikukumpisal ang kanilang kasalanan. At ang mga pari doon sa templo naglilingkod, no, iwiwisik nila ang lahat ng mga bahagi, ang mga dugo ng hayop, iwiwisik nila sa mga materyales doon sa templo. Sapagkat ito po isang indikasyon, ito po ituro ng Diyos, paano malilipat ang kasalanan ng tao doon sa inosenteng kahalili. At ito po ang panukala ng Diyos kung paano niya iligtas ang tao na nagkakasala. At alam niyo, ito yung sulat ni Apostol Juan. Sa Juan 1:29, ito po, nang nakita niya, nang kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus. Sino ang kanyang nakita? Si Jesus Christ.
Anong sabi ni Juan? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino ang kanyang nakikita? Si Jesus Christ. Pero nang nakikita niya si Jesus Christ, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Sapagkat ang plano ng Diyos ang magbabayad ng kasalanan sa sansinukob sa mga taong nagkakasala ay hindi po ang taong nagkakasala mismo ang magbabayad sa kanyang kasalanan sa pamamagitan po ng kahalili. At ito po ay sa pamamagitan ni Jesus Christ ng kanyang anak. Siya po ang magbabayad sa ating kasalanan at ito po tinatawag sa Biblia na biyaya. Wala pong ibang biyaya sa Biblia na binabanggit kundi ito po ang bugtong niyang anak. Kaya makikita ninyo sa Old Testament time, ang mga turo sa Old Testament, lahat ng mga patriarka at propeta, lahat ng mga taong nagiging banal sa Old Testament, nang sila'y nagkakasala, ay palagi silang nagdadala ng kanilang mga tupa sapagkat sa paraan ng ginawa ng Panginoon, malilipat ang kanilang kasalanan sa inosenteng kahalili. At ito yung plano ng Panginoon, paano niya lilinisan ang kasalanan ng tao na nagkakasala sa kanyang harapan. At pag-ating babasahin itong Hebreo 9:22, ito ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Ano bang nakasabi sa talata sa 22? No, pag ating babasahin yung talatang 22, at katunayan sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ito po yung katotohanan, mga kaibigan. Alam niyo kung hindi namatay si Jesus Christ doon sa Kalbaryo, wala nang ibang paraan na ikaw at ako magkakaroon ng kaligtasan. Wala nang ibang paraan na ang tao makabahagi muli sa pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi babayaran ni Jesus Christ ang ating pagkakautang, ay wala tayong pag-asa. No? Alam niyo nung namatay alam niyo nung nagkakasala si Adan at si Eva doon sa Garden of Eden, nawala sa kanila yung freedom of choice. Pero nang ginawa ng Diyos ang plano sa kaligtasan nung namatay si Jesus Christ doon sa Kalbaryo sa cross, ay naibalik sa tao ang freedom of choice. Kasi ang tao pwede na niyang pipiliin, pwede na siyang magpasya, no, pwede na niyang pipiliin na siya ay maligtas kung kanyang gagawin, kung kanyang tanggapin ang biyaya ng Diyos, kung kanyang tanggapin ang plano sa kaligtasan ng tao. Kapag babasahin po natin ang John 3:16, ito po yung pinakapuso ng buong kasulatan. Ito po yung puso sa Biblia na dapat nating maintindihan na ang kaligtasan ay biyaya. Ano po yung sulat sa John 3:16? Atin pong basahin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumasampalataya huwag mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano daw yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Gayon na lamang ang pagsinta niya sa sanlibutan. Ibinigay ng minamahal niya ang ating sanlibutan, mayroon po siyang binibigay. At alam ninyo kung ano inyang binibigay para ang sanlibutan ay maligtas niya, ay binibigay niya ang kanyang bugtong na anak. No? Ang prinsipe sa langit binibigay niya upang ang sino man sa kanya'y sumasampalataya hindi na mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At alam ninyo, bating pag-aralan itong talata, dito natin maintindihan na ang kaligtasan pala ito'y kondisyonal. No? Ang sino mang sumasampalataya hindi mapahamak. Pero how about yung hindi mananampalataya? No? Sino yung ang hindi mananampalataya? Anong mangyayari sa kanila? Pagbabasahin ninyo yung versikulo 18, ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na. Anong hatol ang matanggap nila? Yung hatol na hindi sila magkakaroon ng kaligtasan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang kaligtasan ito po'y biyaya at ang biyayang ito ay matanggap lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang hindi sumasampalataya,
hinahatulan na. Ito po yung sabi sa Biblia. Pagbabasahin po yun yung 36, no? Sapagkat hinahatulan siya sapagkat hindi niya sinasampalatayan ang anak ng Diyos na pinagkaloob, no? Na ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Ating pag-aralan po yung mga ibang sulat sa Biblia. Paano ba nangyayari o paano ba yun binibigay ng Diyos ang kanyang regalo sa tao sa kaligtasan? Mayroon ba tayong mababasa na itong regalo ng Diyos, saan ba ito nanggagaling? Pag ating babasahin itong Hebrew chapter 1:6, ito po yung sinasabi sa aklat ni Apostol Pablo, no? He sent a Savior, nagpadala siya ng tagapagligtas, at muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, sinasabi, at sambahin siya sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Saan nanggagaling yung tagapagligtas? Ito po'y nanggagaling sa langit. Maraming mga relihiyon na hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, siya po'y nanggagaling sa langit. No? Mayroon pong mga ilan, katulad ng mga Muslim, ang paniniwala nila si Jesus Christ ay ordinaryong propeta lamang. Ang Iglesia ni Kristo, na sila po'y naniniwala na si Kristo ay tao, na hindi Diyos. No? Mas pinaniwalaan pa nga nila na si Manalo ay isang anghel, isang messenger, rather than Jesus Christ na Diyos. Pero pag ating babasahin ang talatang ito, nang muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan. Ibig sabihin siya po'y naroroon sa langit nang pinadala niya sa lupa. Sinasabi ng Diyos, sambahin siya sa lahat ng mga anghel. Kapag ating pag-aralan sa Biblia, sino itong tagapagligtas natin? Galing siya sa langit, siya po'y sinasamba ng mga anghel. Kaya nga hindi po natin maipagtaka nang siya po'y sinasamba ng kanyang mga alagad. Nung siya'y pinapanganak, sinasamba din siya ng mga 3 wise men. No? Ating pag-aralan din, nung pinanganak si Jesus Christ na ating tagapagligtas, ano po ang mensahe ng mga anghel doon sa mga nagbabantay ng tupa? Ito po yung sabi ng mga anghel. No? Sila po'y may dala ng mabuting balita. At ito po yung balita nila. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito po yung sabi ng anghel doon sa shepherd na nagbabantay ng tupa. Ngayong gabi, pinanganak sa bayan ni David ang tagapagligtas. Pag titingnan po ninyo yung pagkasulat sa titik, ay capital letter ang salitang tagapagligtas. Siya ang Kristo. Pag titingnan niyo yung Kristo, capital letter, kahit titingnan ninyo sa inyong mga Biblia. Siya ang Kristo, Panginoon. Ang Panginoon, nakasulat dito, capital letter, sapagkat pagbabasahin natin yung awit 100 verse 3, ang Panginoon, siya ang Diyos. No? Siya po'y anak ng Diyos na bumaba sa ating sanlibutan, nag-incarnate, para iligtas ang ating kasalanan na sa pagkakautang at upang ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Pag ating babasahin yung Mateo 1:21, ito po yung nakasulat, at siya'y manganganak. Ito po yung sinasabi ng anghel, sinasabi ni Gabriel kay Joseph. Siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Anong gawain ni Jesus? Ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Si Jesus Christ, siya po ang tagapagligtas. Ito po yung biyaya ng Diyos na binibigay niya sa tao para ang tao magkakaroon ng kaligtasan. May sulat si Apostol Pablo sa 1 Korinto 15:3. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinatanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Ano daw ang ginawa ni Kristo? Siya po'y namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sapagkat siya po ang ipinadala ng Diyos na ating tagapagligtas para po ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Maraming mga tao na nagsasabi, ako na may gumawa ng mabuti. No? Hindi naman ako masama. No?
Wala namang paraan na ako'y hindi maliligtas. Pero hindi yan totoo, kaibigan. Pag ating pag-aralan ang Biblia, ang paraan ng tao kung paano tayo maligtas, hindi po yun katanggap-tanggap ng Panginoon. Ating pong pag-aralan ang Biblia at sa gabing ito ating natutunan na sa kaligtasan ng tao, mayroong paraan ang Diyos. At ang paraan ng Diyos, ito po'y sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ang gawain ng tao ay tatanggapin ang plano ng Diyos para ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Kapag ating babasahin yung Isaiah 53, bakit ba ang ating tagapagligtas kailangang maghirap, kailangang mamatay? Sapagkat siya po ang inosenteng kahalili na magbabayad sa kasalanan ng tao. Kapag ating babasahin yung 53 verse 5, ito po yung nakasulat, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Napapansin ninyo? Si Jesus Christ daw ay nasugatan dahil sa ating paglabag. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang latay, nagsisigaling tayo. Ano pa? Tayong lahat gaya ng tupang naligaw. Tayo patungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at pinapasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Katulad daw tayo ng tupang naligaw, nagsisilihis na sa ating mga daan, pero anong ginawa ng Diyos? Ipinasan ng Diyos ang lahat nating kasamaan. Ano man tayo kasama, mayroong nagdusa. At ito po yung good news na dapat tayong magpapasalamat. Sapagkat tayo sana yung magdusa sa ating kasalanan, ngunit inako sa inosenteng kahalili para ka lang magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga ang kaligtasan, ito po'y hindi sa ating sarili, ito po'y biyaya ng Diyos. Hindi po tayo ang naghirap para sa ating kaligtasan, kundi anak mismo ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos na hindi natin kayang bayaran ang ating pagkakautan. Kaya nga, sinong nagbabayad? Jesus paid the debt of our forgiveness. Siya po ang nagbabayad. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang pagsuway, dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ikapagdurusa. Gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap. Anong sabi ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng isang pagsuway? Sino ba ang unang lumabag sa utos ng Diyos? Si Adan at si Eva. Anong nangyayari nang nilabag nila ang kautusan ng Diyos? Dumating ang hatol sa ikapagdurusa. Ngunit nang dumating ang hatol sa ikapagdurusa, tayong lahat ay mamatay. Pero ang biyaya dumating, gayon din naman sa pamamagitan ng gawa ng katuwiran. Anong gano? Ang kaloob na walang bayad. Ito yung kaloob na walang bayad. Ito yung kaligtasan. Dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap. Ano ba itong sulat ni Apostol Pablo para sa ikaaaring ganap? Ito po yung kapatawaran ng ating kasalanan. At ito pong kapatawaran ng kasalanan dumating hindi sa ating mga gawa. Ito po'y gawa ng Diyos para sa tao na siya po'y nagpadala ng tagapagligtas para ang tao makabayad sa kanyang pagkakautang, para ang tao mapapatawad ang kanyang kasalanan. At ang kaligtasan na ito, hindi po ito sa ating sarili. Sa 21, ating pong babasahin ang 5:21. Upang kung paano ang kasalanan naghari sa ikamamatay, kay Adan nagmula, ang kasalanan naghari sa ikamamatay, gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Napapansin ninyo kung paano sa pamamagitan ni Adan naghahari ang kamatayan, lahat nagdurusa, ganun din naman sa gawa ng katuwiran. Naghahari sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga ang ating kasalanan, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki. Sapagkat ito'y biyaya lang ng Diyos. Ito lang ay kaloob ng Diyos. Awa lang ito ng Diyos sa tao. Kaya nga, pag ating babasahin uli, ano yung kaligtasan sa Biblia? Ito po'y sa pamamagitan lamang
ni Kristo. No? Ang kaligtasan sa Biblia, ito po'y sa pamamagitan ni Kristo. Saan po natin yan mababasa? Sa Gawa 4:12. At sa kanino mang iba walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinibigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Kaya nga tandaan ninyo, sa kanino mang iba wala ng kaligtasan. Maraming mga relihiyon ngayon sa kanilang pangangaral, sabi nila, papasok kayo sa aming iglesia. Kung hindi kayo papasok sa aming iglesia, hindi kayo maliligtas. Hindi po yun totoo. Sapagkat babasahin mo man ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis, wala kang mababasa kahit isang talata na ang iglesia ay tagapagligtas. Pero kung ating hahanapin, kanino tayo magkakaroon ng kaligtasan? Ating nababasa ngayon sa talatang ito, ngayon, sa kanino mang iba walang kaligtasan, sapagkat wala ng ibang pangalan sa silong ng langit na binibigay sa tao na sukat nating ikaliligtas. Hindi sa pangalan ng relihiyon, kaya kung di sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Siya po ang ating tagapagligtas at hindi po ang relihiyon. At sinasabi sa kanya ni Jesus, ito po yung mababasa natin sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di paruroon sa Ama kung di sa pamamagitan ko. At ito yung tiyak, ito yung tama na kapag gagawin ito ng tao, makakarating po siya sa Ama. Hindi po ang relihiyon ang daan. Hindi po ang relihiyon ang katotohanan na tayo ay makakapunta sa langit na bayan, makakapunta sa Ama. Kundi ang tinuturo ng talata sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Sino man ay hindi paruroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayong gabi ating napag-aralan na si Jesus Christ, siya ang nagbabayad, wala na ring ibang pangalan na binibigay ng langit para ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Si Jesus Christ mismo nagsasabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa kanino mang iba, wala nang ibang magdadala sa atin sa langit. Ito anong bahagi ng tao sa kaligtasan? Kanina ating napag-aralan, yun ang ating napag-aralan sa paraan ng Diyos sa kaligtasan, yun po yung bahagi ng Diyos sa kaligtasan, paano niya maligtas ang tao. Ano naman ang bahagi ng tao sa kaligtasan? No? Sa kaligtasan, dalawa po ang ating pag-aralan ngayong gabi. Ang bahagi ng Diyos sa kaligtasan, nagbigay po siya ng regalo. At yung regalo na binibigay niya sa tao sa kaligtasan, ito po yung biyaya ng Diyos. Na tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya. No, kapag mang Diyos mayroon siyang regalo, mayroon siyang biyaya para ang tao maligtas, ano naman ang gagawin ng tao para matanggap niya yung biyaya ng Diyos? For example, magbigay ako sa iyo ng halimbawa ngayong gabi. Ang ating presidente na si Benigno Aquino, no, Junior ay magbibigay sa iyo ng regalo. Kapatid, nagpadala siya ng sulat o mensahe o tawag sa telepono o text. Brother John, mayroon akong regalo na laan para sa iyo. Pero ito yung iyong gagawin para matanggap mo ang regalo. So ano ang iyong gagawin? So ano ang paraan na iyong gagawin, yun yung bahagi mo na matanggap mo yun ang regalo na iyong tatanggapin. At ngayong gabi ating pag-aralan kung sa kaligtasan na inaalok ng Diyos na ang tao magkakaroon ng kaligtasan, ito po'y regalo ng Panginoon. Ito po'y tinatawag sa Biblia na biyaya ng Diyos na ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Anong gagawin ng tao na matanggap niya yung biyaya ng Diyos, na matanggap niya yung kaligtasan na inaalok ng Panginoon? Ating pag-aralan ngayong gabi ang mga hakbangin paano niya matanggap ang regalo ng Panginoon. Una, anong gagawin niya? Tanggapin ng tao na siya po'y makasalanan sa harapan ng Diyos. Ano ang una nating gagawin? Bakit ang tao binigyan ng regalo? Dahil siya po'y makasalanan. Hindi po niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Ang kanyang gawa ay parang basahan, mabubuting gawa, katulad lang ng basahan. So hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Now ngayon ang Diyos gumagawa ng paraan, nagbibigay siya ng regalo. Ano naman ang paraan ng tao? Ito pong yung una, ating tanggapin ng tao na siya po'y makasalanan. Alam niyo kapag
ikaw na makasalanan, hindi mo tanggapin na ikaw ay nagkakasala, ay kahit ang Diyos mahirapan na iligtas ka. Sapagkat ang biyaya niya, tanggapin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung hindi mo tatanggapin ang iyong sarili na ikaw ay nagkasala, ay hindi ka maabot ng Panginoon. Mayroong talata sa Biblia na nagsasabi, kung ang sino man nagsasabi na siya'y walang kasalanan, ginawa niya ang Diyos na sinungaling. Sapagkat sa Biblia, atin pong mababasa, wala nang matuwid kahit isa. Ang unang gagawin ng tao, matanggap ang regalo, tanggapin na siya po'y isang makasalanan. Saan po natin yan makabasa na tayong lahat nagkasala? Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At yung lahat na binabanggit yan, kasama ka, kaibigan. Upang maligtas tayo ng Diyos, tanggapin natin na tayo ay nagkakasala sa Kanyang harapan. Pangalawa nating gagawin para matanggap natin yung regalo ng Diyos, para makatawid tayo sa bangin. Ito po yung tinatawag na pananampalataya. Napapansin ninyo yung John 3:16? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanya'y sumasampalataya, hindi mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na daw ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, nagbigay siya ng regalo. Ano yung regalo niya? Yung anak. Upang ang sino mang sumasampalataya, yung lahat ng sumasampalataya sa Kanyang anak, hindi na mapapahamak kung di magkakaroon na sila ng buhay na walang hanggan. Ano ang susi na sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag sila'y mananampalataya sa regalo ng Diyos. At yung regalo ng Diyos? Yung bugtong na anak ng Diyos na Kanyang sinugo sa ating sanlibutan. At sino man yung mananampalataya, hindi na siya mapahamak kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong pangalawang bahagi ng tao sa kaligtasan? Kailangan tanggapin niya ang regalo, tanggapin niya si Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga nung namatay si Jesus Christ doon sa cross, mananampalataya tayo na ang Kanyang kamatayan dahil sa atin. Kung bakit siya nagdusa, dahil sa aking kasalanan, dahil sa inyong kasalanan, dahil sa aking kasalanan, kaya nga siya nagdusa. No? Kaya nga yun yung tanggapin na tayo po'y mananampalataya sa ginagawa ng Panginoon. Kaya nga anong gagawin natin? Tayo po'y mananampalataya sa Panginoong Hesus. Mayroong isang sundalo nagtanong kay Apostol Pablo. Sabi niya dito sa Gawa 3:30, nang sila'y nililabas at sinasabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan gawin upang ako'y maligtas? Maaring ang tanong ng sundalong ito, maaring tanong mo ngayong gabi. Kapatid, Brother John, o kapatid, anong gagawin ko upang ako'y maligtas? Pero ano po ang sagot ng mga alagad? No, sa 31, ito po yung sagot ni Apostol Pablo at ni Silas. At kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya nga kapag ikaw magkakaroon, sa gabing ito, magkakaroon ka ng pananampalataya, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan, sapagkat matanggap mo ang regalo niyang kaloob na walang bayad na nanggagaling sa langit. Kapag ating babasahin yung Juan, paano naman yung hindi sumasampalataya? No? Pagbabasahin natin yung Juan 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Dalawang bagay lang ang nakasulat sa talata. Ang sumasampalataya, hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, hinahatulan na. So saan dito ang pipiliin mo? Gusto mo ba na hahatulan o hindi hahatulan? Kaya nga ito yung dapat mong pasyahan ngayong gabi. Pero kung gusto mong hahatulan, ay hindi ka mananampalataya. Pero sa gustong hindi hahatulan, kailangan mananampalataya ka na si Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, siya po yung regalo ng langit na ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Nakakalungkot lang mga kapatid na sa kapanahunan ito,
na sa halip na si Jesus Christ ang ituturo ng simbahan na siya po ang tagapagligtas at wala ng iba. Maraming mga tao ngayon nag-i-introduce ng mga tao na sila po'y magiging mediator na bahagi ng ating kaligtasan. No? Sa mga nagdaang mga araw ay ini-introduce nila si Pedro Calungsod na isa sa mga santo na doon tayo manalangin. Doon tayo magkakaroon ng kaligtasan. Yan po ay nakakalungkot na pamamaraan ng pananampalataya sapagkat wala po tayong mababasa sa Biblia na kahit isang talata na ang tao magiging mediator sa taong nagkakasala. Na ang tao, lalapitan ng tao para magkakaroon siya ng kaligtasan. No, nakakalungkot po na minsan ang turo ng Biblia, si Kristo ang ating tagapagligtas, minsan tinuturo nila sa halip na si Kristo ang ina ni Kristo. Na mas mataas pa ang si Maria kay Kristo, pero hindi po yun ang nakasulat sa Biblia na siya po ang ating tagapagligtas. Pangatlo pong bahagi ng tao ay tanggapin si Kristo na tagapagligtas at Panginoon sa buhay, sa iyong buhay. No? Natin. Tanggapin siya, tanggapin si Kristo na tagapagligtas at Panginoon sa iyong buhay. Ito po yung pang-apat na hakbang sa kaligtasan. No? Hindi lang tayo mananampalataya o pagkatapos natin na tayo mananampalataya sa Kanya ay tanggapin mo siya. Kung ikaw ay mayroong pananampalataya kasunod mong gagawin, ay imbitahan mo si Jesus Christ na magiging iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Anong ibig kong sabihin? Na ikaw po dapat magkakaroon ng relasyon sa iyong buhay, na papasukin mo na siya sa iyong buhay, gagawin mo siyang Panginoon. No, kapag tatanungin, ano bang ibig, tatanungin kita ngayong gabi o ngayong araw, ano bang ibig sabihin sa salitang Panginoon? Saan ba nanggagaling ang salitang Panginoon? Pag ating babasahin po yung Lucas 4:16, mayroon pong sulat si Jesus Christ, mayroon po siyang sinasabi, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? At di ninyo sinusunod ang aking sinasabi. Sapagkat ang ibig sabihin ng salitang Panginoon, mayroon po yung kahulugan na kapag tatawagin mo ang isang tao o ang isang nilalang na siya po'y Panginoon, ang ibig sabihin, siya po ay iyong boss, yung na siya po ang masusunod. For example, kapag ikaw may mamasukan ka ng trabaho, no? Mayroon kang employer, siya po yung tinatawag sa Biblia na Panginoon. Kasi ang salitang Panginoon ay galing po yun sa sir. Sa salita natin ngayon ay Panginoon, sir po yun sa panahon natin ngayon. Mapapansin mo, pag mayroon kang boss sa trabaho, sino po ang dapat masunod? Ikaw o ang iyong boss? Ano kaya kung ang iyong boss ay ikaw ang masusunod? No, sa palagay ko hindi ka magtagal. Sapagkat mali po ang ating kalagayan. Kapag tanggapin natin si Jesus Christ na ating tagapagligtas at Panginoon, no, nung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Kanya, nung hindi mo pa siya ginawang Panginoon, ikaw ang masunod sa iyong buhay. Pero pag tanggapin mo si Jesus Christ na tagapagligtas at Panginoon, siya na ang masusunod at hindi na ikaw. Kapag papasukin mo siya sa iyong buhay na tagapagligtas at Panginoon, araw-araw, kukonsultahin mo na siya kung ano ang gagawin mong desisyon, ano ang dapat mong gagawin araw-araw. Ito po ang layunin ng Panginoon na ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Ito po yung pangatlong hakbang na gagawin ng tao na ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Ito pong yung pagtanggap sa regalo niya. Tanggapin natin si Kristo na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kaya pag ating mababasa po sa Biblia, sa Juan 1:12, ito po yung sulat ni Apostol Juan. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Sino yun? Lahat na nagsitanggap. Pag tanggapin mo siya, ay kasama ka dyan. No? Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Mayroon ba tayong mababasa na dapat nating siyang tanggapin? Yes. At yung lahat na nagsisitanggap, pinagkalooban sila ng Diyos ng karapatan magiging mga anak ng Diyos. Kasi kung hindi natin tanggapin si Kristo na sa ating buhay na tagapagligtas at Panginoon, hindi po natin matanggap ang regalo niyang kaligtasan para sa
atin. Kaya nga dito sa 15 sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinatanggap, na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Tinanggap ba ni Pablo si Kristo? Tinanggap. At yung Kristo na tinanggap niya, ibinibigay niya. Katulad ko ngayon na nangangaral sa iyo. Bago ako nagiging anak ng Diyos, tinanggap ko si Jesus Christ sa aking buhay. Nung natanggap ko siya sa aking buhay, nagkakaroon kami ng relasyon. At nagkakaroon kami ng relasyon, ginagamit ako niyang kasangkapan, mangangaral. At itong Kristo na aking tinatanggap, itinuturo ko din naman ngayong gabi na inyong tanggapin. At kung ating tanggapin, natanggap ninyo. Kung inyong tanggapin si Kristo sa inyong buhay, natanggap ninyo ang regalo ng Diyos sa kaligtasan, sapagkat ito po yung prerequisite o ito po yung requirements ng Panginoon paano natin kumplitong matanggap ang regalo ng Diyos sa kaligtasan. Pang-apat na bahagi ng tao sa kaligtasan, siya po'y dapat magsisi, magbalik loob at talikuran ang kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng pagsisisi? Ang pagsisisi, mayroon pong isang author na nagsasabi, ang pagsisisi ay ito pong pagkamuhi sa kasalanan. Kapag ikaw ay mayroong kasalanan, yung tinatawag na darling sin, at kapag hindi mo yan kamumuhian, hindi mo yan iiwanan. Kapag hindi ka nalulungkot sa iyong kasalanan, ay hindi mangyayari na iyong talikuran ang kasalanan. Ang binabanggit po ditong pagsisisi ay ito po'y kumplitong pagtalikod sa kasalanan. For example, kapag ikaw ay naglalakad ang iyong direksyon papuntang S, kapag ikaw ay magsisisi, talikuran mo ang iyong direksyon na S, tatalikod ka, haharap ka na sa west. Kasi ang pagsisisi, ito po'y kumplitong pagtalikod kung ano ang iyong hinaharap. Nung tayo po'y nagkakasala sa harapan ng Diyos, ang ating mga gawain ay kasalanan. Pero kung tayo magsisisi, tayo po'y magbalik loob. Kaya nga ang sulat niya sa Gawa 3:19, kayo'y magbalik loob, kayo magsisisi, magbalik loob at talikuran ninyo ang inyong kasalanan. At ang pagsisisi sa Biblia ay ang kahulugan po nito, pagtalikod sa kasalanan. Upang matanggap natin ang regalo, ito yung nais ng Diyos. Mayroong kondisyon na bago natin matanggap ang kanyang regalo sa kaligtasan, nais ng Diyos na talikuran natin ang kaligtasan. Napapansin ninyo, nagagamit ko kanina yung talata sa Mateo 1:21. Sabi niya, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Pag titingnan ninyo yun sa English grammar, He will save His people from their sin. Yung salitang from their sin, ang ibig sabihin yan, galing ka sa kasalanan, aalis ka sa kasalanan. Ililigtas ka ni Kristo sa galing sa kasalanan, dadalhin ka niya sa kabanalan. Sapagkat ito po ang panukala ng Panginoon. No? Hindi ang pagkasulat ng talata, He will save His people in their sin. Mayroon po yung pagkakaiba. Kapag ang sasabihin ng Biblia, He will save His people in their sin, na kahit makasalanan, dadalhin ka pa rin niya sa langit, kahit paulit-ulit mong gagawin, ligtas ka pa rin. Kaya nga mayroong doktrina ngayon na nagsasabi, once saved, always saved. Yan po'y hindi biblical doctrine, kundi yan po'y doktrina na kulang ang turo nila, hindi nila naunawaan kung anong ibig sabihin ng kaligtasan. Sapagkat hindi po yung turo na once saved, always saved. Sapagkat ang layunin ng Diyos sa kaligtasan ay atin pong talikuran ang kasalanan. No? He will save His people from their sin, not in their sin. No? Sana naintindihan ninyo. Kaya nga, kailangan nating, para matanggap natin ang kaligtasan, ang bahagi ng tao, ay kailangan siya po'y magsisisi, talikuran ang kasalanan. Nakikita ninyo itong larawan. Alam ninyo, dalawa lang bagay na nakapagpahiwalay sa atin sa Diyos, ang ating kasamaan at ang ating kasalanan. Pero nais ng Panginoon ngayong gabi na tayo po'y lalapit sa Kanya. Ang paglapit natin sa Panginoon, hindi po sa ating paraan,
Mayroon pong paraan ang Diyos na nakasulat sa Biblia. At ang paraan ng Diyos, hindi po ito paraan na tinuturo ng iba na tayo atin pong saktan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagpalo. Hindi po yun paraan ng Diyos. Sapagkat ang paraan ng Diyos simple lang. No? Aaminin lang natin na tayo'y nagkasala, no? At mananampalataya tayo sa kanyang gawa na siya ang ating tagapagligtas. Tanggapin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pang-apat, tayo po'y magsisisi. At panglima, no? Pagkatapos natin magsisisi, tayo po'y magpabautismo. Ano mapapansin ko, mayroon pa, bago sa bautismo, atin munang pag-aralan, dito sa Gawa 2:37-38, na narinig nila si Apostol Pedro, siya po'y nangangaral. At sa pangangaral ni Apostol Pedro, mayroon pong mga taong nadama nila ang kanilang pangangailangan sapagkat sila po'y makasalanan. Nang narinig nila ito, nasaktan ang kanilang mga puso. No? At sinabi nila kay Pedro, mga Ginoo, o sa kay mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. No? Pagkatapos magsisisi, ang kasunod na hakbang ng Panginoon ng ikalima, yung magpabautismo. Gaano ba kahalaga itong bautismo? Kasama pa dito ang ika-6 na hakbang. Ito po, ikukumpisal. Iwanan muna natin yung bautismo. No, dito muna tayo sa kumpisal. Mahabang talakayan din yung bautismo. Mayroong tayong topic niyan. Isang topic ating pag-aralan yan sapagkat mayroong biblical mode of baptism na dapat nating maunawaan yan. Ano ba yung biblical doctrine of baptism? Kasi maraming mga doktrina ngayon, maraming simbahan ngayon na nagtuturo ng bautismo, pero susundin ninyo yung kung ano yung turo ng Biblia. Kasi pag hindi yung turo ng Biblia, delikado kayo niyan. Delikado kayo niyan. No? Ang pang-6 na hakbang, no, kailangan po natin ikukumpisal ang ating kasalanan sa Diyos. Kanino po natin ikukumpisal? Hindi po sa tao. Nung ako'y maliit pang bata, nung ako'y nag-graduate sa elementary grade, ay sabi ng aming teacher, no, bago po kayo makaranas ng graduation, magkakaroon po tayo ng communion sa katedral. At sino yung gustong makaranas ng magkukumpisal ng kasalanan, ay pwede po kayo. Kaya nga pumipila kami, no? Na gusto naming magkukumpisal at ako'y tuwang-tuwa. At bago ako magkukumpisal ng aking kasalanan, ang aking gabay si Mama o si Papa sapagkat sila po'y devoted Catholic sa kapanahunan namin. At sabi ko, Mama, ano bang gagawin kapag ako'y magkumpisal sa kasalanan? So sabi ng Mama, papasok kayo doon sa maliit na kwarto at yung kwarto na yun wala kang makikita at hindi mo makikita yung pare, ngunit siya lang ang sisilip sa iyo, kausapin ka kung ano ang iyong kasalanan. Ano naman ang iyong gagawin doon? No? At tatanungin ka, ano bang mga kasalanan mo, anak? At ikukumpisal mo na. Pero nung kami ay handa na ako para magkumpisal sa aking kasalanan, ay sa dami namin ay hindi natuloy. Pero nang aking binabasa sa Biblia, hindi po pala tayo magkumpisal sa ating kasalanan sa tao. No? Sapagkat sa Biblia, kung mayroon tayong kasalanan na ikukumpisal, ang Diyos po ang maglilinis ng ating kasalanan. Saan po natin yan mababasa? Sa unang Juan 1:9. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung ipahayag natin, kanino natin ipahayag ang ating kasalanan? Sa Diyos. Tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. At hindi lang tayo patawarin sa ating kasalanan, ito pa yung pangako ng Panginoon sa bawat isa na handang magkumpisal sa Diyos. Lilinisin ng Diyos ang lahat ng kalikuan. Yung mga lilinisin tayo sa lahat nating mga kalikuan. Yung lahat nating maling gawain, ito ang Diyos po ang magtutuwid sapagkat hinihintay ng Diyos ang isang makasalanan na magsisisi, magkumpisal sa kanyang harapan at ibibigay ng Diyos ang
Dito po ang panghuli, ating ibabalik yung ating pag-aralan. Gaano ba kahalaga itong bautismo? Bakit sa requirements ng Panginoon sa pagtanggap natin sa kanyang biyaya, kailangan natin itong bautismo? Atin itong pag-aralan ngayong gabi kung gaano ito kahalaga. Kaya nga, pag mayroon ating babasahin itong Marcos 16:16, kailangan ba itong bautismo, Brother John? How about kung hindi ako magpabautismo? Kung ating babasahin yung Marcos 16:16, ito po yung sulat ni Marcos, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, anong sabi dyan? Maliligtas. Kahit yung basahin sa inyong mga Biblia. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dalawang bagay lang ang ating pagpipilian dyan. Kapag ipangaral na ang ebanghelyo, ipapangaral ang magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Na ang tao mayroong tagapagligtas. Na ang kanyang kasalanan mayroong nagbabayad. At yung kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa taong nagkakasala, tanggapin lamang niya ito sa simpleng paraan kapag tanggapin niya ang aral ng Diyos. Ito nyo. Ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya, parusahan. Malinaw po yan. Kaya nga ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon, kondisyonal yan. At mapapansin ninyo dito, ang sumasampalataya, mabautismuhan ay maliligtas. Kasama doon yung bautismo. Now, gaano ba kahalaga itong bautismo? Ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas, datapwat ang hindi, parusahan. Now, dito yung ang kasunod nating pag-aralan, bakit kailangan ang bautismo? Alam niyo mayroong isang sumusulat, kung mayroon daw hindi dapat magpabautismo si Jesus Christ. Pero bakit si Jesus Christ na walang kasalanan, nagpabautismo siya kay Juan Bautista doon sa ilog ng Jordan? Nung dumating si Jesus Christ doon sa ilog ng Jordan, sabi ni Juan, bakit ikaw naparito upang magpabautismo? Ako ang dapat mong bautismuhan. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Payagan mo ito ngayon upang matupad ang buong katuwiran. Kaya nga pinayagan siya ni Juan. Ating pag-aralan ngayon kung gaano ito kahalaga ang bautismo. At ang bautismo, ang itong ibig sabihin, ano ito kahalaga? Ito ay ang pampublikong seremonya na ikaw ginawang anak niya, katulad ng kasal. Sa araw ng iyong bautismo, huhugasan niya ang iyong kasalanan. Ito ay pampubliko, ang bautismo, ito yung pampublikong seremonya na ikaw ay tatanggapin ng Diyos na magiging anak niya. At sa araw ng iyong bautismo, ito yung seremonya ng Diyos na hugasan niya ang iyong kasalanan. Hindi ka ba matutuwa kung gusto mong maranasan na mahugasan ang kasalanan? Ito po yung katulad ng kasal. Ano ba itong kasal? Ako mayroon na akong asawa at mayroon akong 3 anak. Pero kailan ko ba nagiging asawa ang aking misis? Bago ako nagkakaroon ng asawa, siyempre nagkakaroon muna kami ng ligawan o panliligaw. Bago ko siya nagiging asawa ay nanliligaw muna ako, sinusuyo ko siya. Na kami magsama, magmamahalan. Nung nang tinanggap niya ako, hindi ibig sabihin ng sinagot niya ako nung ako'y nangligaw, mag-asawa na kami. Kailan kami nagiging mag-asawa, opisyal na mag-asawa, nung kami ay kinasal na sa simbahan. Maaring kayo din sa inyong bahay ngayon na nanonood ngayon. Kayo din mayroon ng mga asawa. Kailan kayo nagkakaroon ng asawa? Nung kayo'y kinasal na. Pero nang nagliligaw pa kayo, nung nag-sweetheart pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa. Ganon din sa Panginoon. Nang kami ay nangangaral sa inyo sa mabuting balita, hindi ibig sabihin ng inyong naunawaan ang magandang balita ay anak na kayo ng Diyos. Kailan kayo magiging anak ng Diyos na opisyal na nakasulat sa Biblia? Kapag kayo'y mananampalataya at mabautismuhan. Kung hindi kayo magpabautismo, ay sabi sa Biblia ay parusahan. Sabi diyon sa Marcos, ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi, parusahan. Malinaw yan mga kapatid, mababasa natin yan litra por litra. Maraming mga tao nahihirapan sa desisyon nito. Sapagkat sinasabi nila, kung magpabautismo ako, mababago ang aking relihiyon.
Pero kapatid, kung ibig mong maliligtas, huwag ka nang mag-alinlangan. Sapagkat ang tinuturo namin, ito po'y Bible truth. No? Ito pong tinuturo namin ay nanggagaling sa Biblia. Pero kung ang turo na iyong napakinggan ay hindi nanggagaling sa Biblia, mag-iisip ka. Sapagkat hindi po'y nanggagaling sa Diyos. Kaya sabi dito ng Panginoon, bakit kayo tumitigil? Magtindig ka? Ikaw ay magpabautismo, hugasan mo ang iyong kasalanan at tumatawag ka sa kanyang pangalan. Marami sa atin natitigilan, nag-iisip kung ano ang gagawin nating desisyon. Pero ang Panginoon, pinangunahan tayo ngayong gabi. Bakit ka tumitigil? Magtindig ka, magpabautismo at hugasan mo ang iyong kasalanan. At mag-umpisa kang tumawag sa kanyang pangalan sapagkat sa araw ng iyong bautismo, ikaw ay anak na ng Diyos. Ating pag-aralan ngayong gabi, sa bautismo ni Jesus Christ, mababasa po natin yan sa Mateo 3, mula 13 hanggang 17. Kapag ating pong babasahin yung Mateo 3, mula 13 hanggang 17, ito po yung kasaysayan. Nung sa 15, o sa 16, nung siya'y lumabas sa tubig, nang siya'y umahon sa tubig, nabukas sa kanya ang mga langit. No? Anang nabukas sa kanya ang mga langit, bumaba ang Espiritu. Lumapag sa kanya. Sa 17 at mayroong tinig sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Itong tatlong pangyayari na nangyayari sa bautismo ni Jesus Christ, na nabukas ang mga langit, bumaba ang banal na Espiritu, may tinig sa langit. Ito po yung isang larawan, ito po yung isang analogy na aking ipapaliwanag ngayong gabi, na sa lahat na tumatanggap kay Jesus Christ na kanyang Panginoon at personal na tagapagligtas, mananampalataya at tanggapin siya na Panginoon ng kanilang buhay, magpabautismo, maranasan nila ang tatlong karanasan sa talata na ating nababasa sa panahon sa bautismo ni Jesus Christ. Na nung una, ito po yung tunay na kalagayan. Na kapag ang tao hindi pa siya nabautismuhan, hindi pa niya tinatanggap ang Panginoon, sarado pa ang langit sa kanya. Nung si Jesus Christ ay nabautismuhan, nang umahon siya sa tubig, nabukas ang langit. Ano po yung ibig sabihin yan? Kapag ang mga taong magpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, dati, sarado ang langit sa inyo. At kung kayo magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, bubuksan ng Diyos ang langit para sa inyo. Bakit? Kayo ay ibinibilang na sa kapamilya ng Diyos sa buong sanlibutan na ginawa niyang mga anak. At sa araw ng inyong bautismo, dito din ninyo maranasan ang ikalawang karanasan, na bababa sa inyo ang banal na Espiritu Santo, sapagkat sa panahon ng inyong bautismo na kayo ay ginagawan niyang anak, dito ibibigay ng Diyos ang kanyang kaloob na Espiritu Santo. Ito po yung regalo niya, na sino man sa kanya'y magiging anak, mananahan na ang banal na Espiritu Santo. Mababasa po natin yan sa Roma 8:13 at 14. At kung walang Espiritu ng Diyos, sila po'y hindi mga anak ng Diyos. Kaya nga dapat po tayong magpapasalamat na titira ang banal na Espiritu Santo sa atin, sapagkat isa po yung indikasyon na kayo at ako ginagawa niyang anak. At may tinig doon sa langit. Mayroon ano itong tinig sa langit? Ano bang tinig na napakinggan nung si Jesus Christ ay nabautismuhan? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At itong tinig na ito ay atin pong maranasan na tayo po'y magiging anak ng Diyos, sapagkat sa araw ng ating bautismo, isusulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At sa araw na yan, ikaw ay lehitimo na anak ng Diyos, lalaki at babae, sa sanlibutang ito, sapagkat tinatanggap natin ang regalo ng Diyos sa kaligtasan na kanyang ibinibigay sa ating sansinukob. Na atin pong uulitin, ang unang hakbangin natin sa kaligtasan, na tayo po'y makatawid sa bangin papunta sa Diyos. Ang una, tanggapin natin na tayo po'y isang taong makasalanan sa harap ng Diyos. Pangalawa, tayo po'y mananampalataya. No? Ulitin natin. Pangatlo, tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas at Panginoon.
Pang-apat, tayo po'y magsisisi sa ating kasalanan. Pang-lima, atin pong ikukumpisal ito sa harapan ng Diyos. At pang-anim, yun yung bautismo. Ito po yung mga hakbang. At pagkatapos sa ating bautismo, yun atin pong tuparin ang utos ng Diyos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon. Ito po yung bahagi ng Diyos, bahagi ng tao sa kaligtasan na inaalok niya. Ngayong gabi ating pag-aralan, ang kaligtasan ay mayroong 3 hakbang. Aking itong topic ngayong gabi, sapagkat kung ating maunawaan, iyong naunawaan ang topic natin ngayong gabi. Pagkatapos mo maranasan ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap ng regalo sa pamamagitan ng bautismo, pagkatapos ng iyong bautismo, ano ang kasunod mong gagawin? Kung hindi mo malalaman ang mga hakbangin, sapagkat sa Biblia mayroong 3 step to salvation, mayroong 3 hakbang ang kaligtasan na binibigay ang Panginoon. Ano po ito? No? Ang kaligtasan ay mayroong 3 hakbang. Ito yung ating pag-aralan ngayong gabi. Saan po ba natin yan mababasa, Brother John, na ang kaligtasan mayroong 3 hakbang? Ang ating pinag-aralan ngayong gabi, ito po yung unang hakbang sa kaligtasan. Kung maliligtas tayo, ang unang hakbang, hindi po yun sapat. Pagkatapos natin mahakbang ang unang hakbang, kasunod natin nito ay ating ihakbang ang ikalawang hakbang sa kaligtasan. At ito po yung pag-aralan natin ngayong gabi. Atin po yung mababasa sa 2 Korinto 1:10. Atin po yung mababasahin na siya sa amin nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. At ito, kaligtasan ito, tinatawag po ito sa Biblia na justification. At nagliligtas. Ano mapansin mo? Nagliligtas na siya sa lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naman inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. So mapapansin mo yan, mapapansin mo, ilang pagliligtas sa talata ang iyong napapansin na binabanggit ni Apostol Pablo. Mayroon po siyang 3 binabanggit dyan. No? Nagliligtas, past tense, yung salitang nagliligtas ng gayong lubhang malaking kamatayan, yung nagliligtas na salita, ito po yung nangyayari na. Past tense. Na pangalawa, at nagliligtas. No? Present tense. At siya naman inaasahan namang magliligtas pa sa amin. Mayroon pa palang future tense. Kaya nga ating pag-aralan po ito, kailangan po itong maranasan. Ang ating pinag-aralan ngayon, ito po tinatawag na justification. At hindi po ito naintindihan ng maramihan. At ating pong pag-aralan bukas ang tinatawag sa kaligtasang sanctification. Magkakaiba po ang kahulugan sa 2 kaligtasan na ito. At ito po yung formula ng kaligtasan. Ang formula po ng kaligtasan, justification plus sanctification equals glorification. At kung ating maintindihan, ating mapag-aralan itong formula ng Diyos sa kaligtasan, tayo po'y hindi magkakamali sapagkat ang lahat nating pagsunod sa kaligtasan ay sang-ayon po ito sa plano ng Diyos. Ano itong formula ng Diyos sa kaligtasan? Ito po'y justification plus sanctification equals glorification or salvation. Ano po ito? No? Pag ating titingnan, ano ba ang ibig sabihin ng justification? Ang justification, mga kapatid, ang malinaw na paliwanag, ito po yung kapatawaran ng kasalanan. Ito po yung pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Na tayo po'y makasalanan dati sa kanyang harapan, pawalan na ng bisa. At ito po yung ang ating kasalanan, binabayaran ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo sa cross. At kung tanggapin natin yung kanyang gawa sa pagligtas, pagbabayad, yun po yung maranasan natin ang justification. Mapapatawad ang ating kasalanan at ito po yung pinag-aralan natin ngayong gabi. Tatanggapin mo lang yan sa 6 na paraan kasama na doon ang bautismo. At kung maranasan na yon, you are justified in the sight of God. No? You are forgiven in His eyes. No? At yun po yung kaligtasan. Mababasa po natin yan sa sa Isaiah 61 verse 10. Ako'y nagagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa, nagagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako
ng mga damit ng kaligtasan. Ano yung kaligtasan? Damit lang ito na binihis ng Diyos. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahang lalaki na puputungan ng putong ng bulaklak, na gaya ng kasintahang babae na nagagalak ng kanyang mga hiyas. Na mapapansin niyo ito, ang kaligtasan na ito, dinamit at ibinibihis. Damit ng kaligtasan, balabal ng katuwiran. Kasi yung kaligtasan na ito po'y gawa ng Diyos na isusuot mo lang, tanggapin mo lang. At ito yung pinag-aralan natin ngayong gabi. At ito yung tinatawag ito sa English na imputed righteousness. Ito yung tinatawag na pag-aaring ganap. Ito yung forgiveness of sin. No? Kapatawaran ng kasalanan by accepting Jesus Christ as your personal Savior through baptism. Kapag ikaw ay bautismuhan, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo, ano daw? Ibinihis si Kristo, at ito yung justification. At ito yung tinatawag na our title. Nung binabautismuhan na tayo po ay mayroon ng titulo. Ano na tayo? Ano ang ating titulo? We are legitimate son and daughter of God. Sa araw ng ating bautismo nang tinatanggap natin, we are justified. Napapatawad na tayo sa ating kasalanan, tayo po'y malinis na. At tayo po'y ligtas na. Pero yung pagkaligtasan na yon ay hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmamapuri. Now, ano naman ang sanctification? Ang sanctification, ito po'y tinatawag sa English na imparted righteousness. Ito po yung pagpakabanal. Na dito, manahan na ang Espiritu Santo, bibigyan ka niya ng kapangyarihan, tutulungan ka ng Holy Spirit, paano mo tuparin ang kanyang kautusan. At ito po yung tinatawag na fitness, our fitness to heaven. Sapagkat pagkatapos mo mabautismuhan, kailangan ka ng sumunod sa kalooban ng Diyos. At alam mo yung kalooban ng Diyos, yung kanyang mga kautusan, yun po yung katotohanan ng Diyos na ating gagawin na. Dati nung tayo ay makasalanan, hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos. Pagkatapos ka iligtas ni Kristo, susundin mo na ang kanyang kautusan. Kasi pag hindi ka susunod sa kanyang kautusan, babalik ka sa kasalanan. Hindi po yun totoo na once saved, always saved. Na kahit lalabag ka sa kautusan ay maliligtas ka pa rin. Sapagkat kung lalabagin mo ang kautusan ng Diyos, babalik ka uli, kailangan mo uli si Kristo para babayaran uli ang iyong pagkakautang. Hindi ka makakalabas sa kulungan. Pabalik-balik ka sa kulungan sa kasalanan kapag lalabag ka sa kautusan. Pagkatapos mong tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo, susundin mo na ang mga kautusan ng Diyos sapagkat yan po ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Kaya pagbabasahin mo yung unang Timoteo 4, size 14, mababasa natin, susundin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon. At kapag ating gagawin yan, when Jesus will come in this planet Earth for the second time, maranasan natin yung tinatawag na glorification. At kung yung mga patay na badatna ng Panginoon, bubuhayin, at yung mga buhay ay sa isang kisap mata babaguhin, ang immortal body, babaguhin na ito, magiging immortal sa harapan ng Panginoon. Maranasan natin yung glorification, ang ating body magiging glorified body. Ito na yung tunay na kaligtasan. No? Kaya nga, 3 hakbang sa kaligtasan. Pagkatapos ng ating bautismo, mayroon tayong utos na susundin. Mayroon tayong Diyos na maghahari sa ating buhay. Siya na ang masusunod at hindi na tayo. Bukas sa ating pag-aralan, ang ipapaliwanag ko ito yung sanctification. Ano ba ito? Ano bang saklaw ng sanctification? Anong dapat nating gawin kapag tayo ay magiging anak na ng Panginoon? No? Kaya nga mayroon tayong topic, we must grow in grace. Kasi ang kaligtasan ay grasya, kailangan lalago tayo sa grasya, at yun po yung sanctification period ng kaligtasan. Kaya nga lahat ng nananahan sa langit ay naranasan nila ang kaligtasan, pero ang kaligtasan mayroon pong 3 hakbang. No? Saan ba natin mababasa sa Biblia na ang kaligtasan? Mayroon una-una kasi maraming mga tao, alam niyo maraming mga tao ay ang kanilang pagsunod sa Panginoon, inuuna nila ang kautusan
bago ang kaligtasan. No? Ang pag-iisip nila, susunod muna sila sa kautusan para sila maligtas. Yung turo na yan, mali yan. No? Sa Biblia, una muna ang kaligtasan bago ang pagsunod sa kautusan. Kasi hindi mangyayari na maliligtas ang tao sa pagsunod sa kautusan. Kasi wala ding taong hindi din makaya ng tao na siya po'y susunod sa kautusan kung hindi siya makaranas ng kaligtasan. Paano kung masasabi? Napapansin ninyo yung Ten Commandments? Anong bang paraan ng Diyos nang binigay niya ang Ten Commandments? Pagbabasahin ninyo yung Ten Commandments, yung 1 hanggang 3, pinakilala niya ang Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto sa bahay sa pagkaalipin. Anong pinakilala niya? Ako ang Diyos na nag-liberate sa inyo mula sa pagkabilanggo sa kasalanan. At pinalaya ka na sa kasalanan pagkatapos binibigyan ka niya ng 10 utos. Kaya nga ang 10 utos, liberation first before the 10 Commandments. At ito yung turo ng Diyos na sa kaligtasan ng tao, una muna ang kaligtasan bago ang pagsunod sa kautusan. Mali po na paniniwala na kapag ang tao maligtas na una ang kautusan bago ang kaligtasan. Kasi hindi po tayo naligtas dahil sinunod natin ang kautusan. Ang kaligtasan, ito po'y biyaya. Nang binigyan tayo ng biyaya, tanggapin natin yan. Ligtas tayo. At yung mga ligtas, sumusunod sa kautusan. Saan po natin yan mababasa? Sa Aklat ng Mga Awit, 119 verse 41. Now, kapag ating babasahin yung 119 verse 41, anong sabi ni David? Ang ating basahing talata, verse 41, 44, 47. Isang chapter lang yan, ha? Pag ating babasahin, ito po yung turo ng Biblia. No, sa karanasan ni David, ito yung panalangin ni David sa Panginoon. Anong sabi niya? Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang loob, O Panginoon, sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan ayon sa iyong mga salita. No? Padatingin mo rin sa akin ang iyong kagandahang loob. Ano yung kagandahang loob? Sabi niya, ako na makasalanan, Panginoon, ipaparanas mo sa akin ang iyong kagandahang loob. Ano itong kagandahang loob? Sa makatuwid baga, Panginoon, ang iyong kaligtasan. No? Ayon sa iyong mga salita. So mapapansin niya, si David mismo gusto niyang maranasan ang kaligtasan ng Diyos. Na gusto niyang maranasan, yung inaalok niyang grasya, makakaranas siya. Sabi niya, padatingin mo sa akin yung kagandahang loob, yung iyong kaligtasan. Sa 44, 41 yung ating binabasa kanina, ngayong 44, gayon ko susundin ang iyong kautusan palagi, magpakailan-kailanman. So kung una ang kautusan, dapat iyon ang nilagay niya sa 41. Pero nilagay niya sa 44, gayon ko susundin ang iyong kautusan palagi, magpakailan-kailanman. Kasi ma-appreciate lang natin ang pagsunod sa kautusan kung tayo ay ligtas. At ito po ang dahilan kung bakit mayroong sumubok, maraming mga taong sinubukan nilang sumunod sa kautusan ng Panginoon, hindi nila nakakayanan. Sapagkat wala pong makakasunod sa kautusan ng Diyos kapag siya'y makasalanan. Ang paraan ng pagsunod ay siya po muna, lininisan ka niya. Maliban sa lilinisan ka muna niya bago kaniya ipasunod ang kautusan, bibigyan ka niya ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ang tutulong sa iyo para matupad mo ang kautusan na ibinibigay sa iyo. Pangatlo, ito po yung sabi niya, at ako'y naaaliw sa iyong utos na aking iniibig. Kasi habang sinusunod mo ang utos ng Panginoon araw-araw sa iyong buhay, ito yung pamamahala ng Diyos sa iyong buhay araw-araw. Nagkakaroon ka ng relasyon. At dito mo maranasan ang intimate relationship with your God. At kung maranasan mo ito, dito mo maranasan ang ganda pala ng isang taong ligtas na kasama ng Diyos. At dito, nagbubunga ang iyong pananampalataya. At kung maranasan mo ang kabanalan, kapag darating ang Panginoon, maranasan mo ang tunay na kaligtasan at yun po ay tinatawag na glorification. Ngayong gabi natatapos ang ating pag-aaral. Maaring sa pag-aaral ngayon mo pa ito napakinggan. Nagugulat ka sa isang katotohanan ito, pero ito po yung katotohanan
naturo ng Panginoon at wala ng paraan. Simple lang ang kaligtasan na inaalok ng Diyos. Hindi na kailangang papaluin natin ang ating sarili. Hindi na kailangan na tayo ay saktan natin, maglakad tayong nakaluhod sa altar o tayo ay magsakripisyo sa harapan ng Panginoon para tayo patawarin. Ang Panginoon, nagbigay na siya ng regalo sa ating kaligtasan. Ang gagawin lang natin, ating tanggapin at ating natutunan ito ngayong gabi. Bukas ating pag-aralan, anong kasunod nating gagawin kapag tayo magiging anak ng Diyos? Ano ang mga gawain na dapat gagawin para sa mga anak ng Diyos? At sa ating pagtatapos, nais kitang ipanalangin ngayong gabi at tayo yumuko, imbitahan kitang kasama ko ngayong gabi. Ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin at kasama kitang ipanalangin, kaibigan. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, ngayong gabi na aming natunghayan ang isang paksa patungkol sa kaligtasan ng tao, ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ang paraan, ang inyong plano sa kaligtasan, ito po'y napapaloob, Ama, ang inyong regalo para sa sansinukob sa sangkatauhan. Na inyo pong binibigay sa amin ang inyong bugtong na anak. Upang ang sino mang sumasampalataya sa inyong regalo, hindi na siya mapahamak kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, Ama, mayroon po kaming tagapanood sa kanilang telebisyon. Mayroon po kaming tagapanood sa computer, sa internet. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pangangasiwa. Sino man sa kanila, Panginoon, na nakapanunood sa aming ginagawa ngayon na media ministry, pagpapalain ninyo sila, Ama. Na hindi lang kanilang napapanood ito, na kanilang pakinggan, kung dapat nila itong maunawaan at gagawa sila ng pasya hakbang para sa kanilang kaligtasan. Hindi po ito para sa inyo, para sa amin lamang, kundi ito'y para sa kanila at sa inyo, upang sila magkakaroon ng pag-asa sa inaalok ninyo na buhay na walang hanggan. Nagnanais kami, Ama, na sa pagdating ng araw, kung kami ay uuwi na sa inyong tahanan, makikita namin sila. Na lahat na inyong ibinibigay sa amin, katulad ng panalangin ng Panginoon, makikita namin sila kasama ang inyong kaluwalhatian sa langit na bayan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin ngayong gabi. At ang karanasan ito sa kaligtasan na aming naranasan, nais naming ibahagi sa kanila. At gagawin ninyo silang mga tunay na mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pagtanggap ng bautismo. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Salamat sa pinagkaloob ninyo sa aming mga panahon na kami, bagamat hindi kami magkakilala sa isa't isa, pero aming naintindihan ang inyong pabalita. Ito po'y aming hinihiling, kasama na ang pagpapatawad ng aming kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.